Kumusta po? Ako po si Dr. Jose de la Cruz, isang espesyalista sa geriatric medicine o pag-aalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda na may mahigit 38 taon na pong karanasan sa pagtulong sa ating mga senior citizen na mapanatili ang kanilang kalusugan, kasarinlan at sigla sa buhay. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagpapabaya sa intimasya pagkatapos ng edad 60 ay maaaring dahan-dahang magdulot ng sunod-sunod na problema na posibleng makapinsala sa inyong puso, magpalabo ng inyong alaala at iparamdam sa inyo na tila kayo'y bilanggo sa isang katawang palaging nanghihina at hindi ninyo makontrol. Ito po ay hindi isang bagay na maaaring mangyari paglipas pa ng maraming dekada. Maaari itong magsimula ng mas maaga kaysa inyong inaakala. At kapag nagsimula na ang paghinang iyon, napakahirap ng baligtarin pa ang pinsala. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Cardo, 74 anyos, na pumanaw ng tahimik sa kanyang silid mas maaga kaysa inaasahan ng marami. Hindi ito biglaan. Ito ay resulta ng ilang dekadang dahan-dahang panghihina, pagkawala ng lakas ng alaala ng kakayahang mamuhay ng mag-isa lahat dahil isinuko niya ang mismong koneksyon na sanay nagpanatili sa kanyang sigla at buhay. Karamihan ay inaakala na ang pagbaba ng sexual activity ay normal lang na bahagi ng pagtanda. Subalit ang totoo, ang pag-iwas sa intimasiya ay maaaring magpabilis pa nga ng proseso ng pagtanda, magpahina ng puso, magpalabo ng isip at tahimik, na nakawin ang inyong kalayaan. Ngayon, nais kong ibahagi ang 7 lihim na panganib na maaaring lumitaw kapag itinigil ang pakikipagtalik paglampas ng edad 70 at ipaliwanag kung paanong ang pananatiling konektado sa pamamagitan ng intimasya ay maaaring isa sa inyong pinakamabisang sandata laban sa pagtanda. Sa pagdating natin sa ika-7, mauunawaan ninyo kung bakit ang pagbabalewala sa aspetong ito ng inyong kalusugan ay maaaring magdulot ng mas malaking kawalan kaysa inyong inaakala. Samahan ninyo ako. Bago tayo lumalim pa, kung hindi pa po ninyo nagagawa, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pang kaalaman tungkol sa kalusugan na idinisenyo para tulungan kayong manatiling malakas, malaya at puno ng buhay pagkatapos ng edad 60. Mahalaga po ang inyong mga komento at kuro-kuro. Ngayon, simulan na natin sa una at madalas na hindi napapansing panganib. Kapag huminto kayo sa pag-aalaga ng intimasya pagkatapos ng edad 60, ang epekto nito sa emosyon ay maaaring napakalaki, na hahantong sa mas matinding pagkabalisa, malalim na kalungkutan at tahimik na pagguho ng inyong panloob na kapayapaan. Maaari kayong makaramdam ng higit na pagkabalisa at pag-iisa. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses, mga senior na dating nagliliwanag sa kumpiyansa at koneksyon ay dahan-dahang umurong sa pag-iisa pangunahin dahil nawala ang kanilang intimate bond sa kanilang partner at marahil pati na rin sa buhay mismo. Madalas itong nagsisimula ng napakabanayad na baka hindi ninyo agad mapansin. Siguro'y medyo mas hindi kayo mapakali, mas lumalayo kayo sa mga kaibigan, o may nararamdaman kayong tila kawalan sa inyong mga gabi.
Maaaring sabihin ninyo sa sarili na bahagi lang ito ng pagtanda, ngunit sa kaibuturan, isang mahalagang kislap ang unti-unting namamatay. Kapag isinuko ninyo ang intimasya, ipinagkakait ninyo sa inyong katawan at isip ang isa sa pinakamabisang lunas ng kalikasan. Ang oxytocin, ang tinatawag na bonding hormone. Kung wala ang regular na paglabas nito, maaaring mag-ugat ng malalim ang pagkabalisa sa inyo at papalitan ang kapanatagan ng patuloy na pag-aalala. Maaaring maging mas malamig at malayo ang pakiramdam sa mundo. Ang inyong kakayahang bumangon sa hirap, ang mismong lakas na tumulong sa inyong malampasan ang mahihirap na panahon, ay unti-unting hihina. Sa paglipas ng panahon, itong banayad na pagkabalisa ay maaaring lumala at mauwi sa chronic anxiety, depression at isang nakakadurog pusong kalungkutan na madalas ay hindi kayang gamutin ng gamot lamang. Hindi lamang ito pasanin sa emosyon. Malinaw na ipinapakita ng mga pag-aaral na ang matagalang kalungkutan at pagkabalisa ay makabuluhang nagpapataas ng inyong panganib sa sakit sa puso, paghina ng pag-iisip, at maging sa maagang pagkamatay. Ang pagkawala ng intimate connection na iyon ay hindi maliit na bagay. Ito'y mapanganib. Tahimik nitong pinapahina ang pundasyon ng inyong emosyonal at pisikal na kalusugan na nagpapabigat at nagpapahirap sa bawat hamon ng pagtanda. Ang pinakanakakatakot na bahagi, kapag nagsimula na itong pababang ikot, lalo itong nagiging mahirap makawala. Bawat araw na walang makabuluhang koneksyon ay maaaring lalo kayong itulak sa isang kabibe na tila imposibleng takasan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang pinsala. Kapag humina ang emosyonal na salbabidang, ito, isa pang kritikal na bahagi ng inyong katawan, ang tahimik na nagsisimulang magdusa, isa na hindi napapansin ng karamihan sa mga senior hanggang sa huli na ang lahat. Talakayin natin iyan sa susunod. Maaaring humina ang kalusugan ng inyong puso. Hindi ko malilimutan ang isang pasyenteng nakasama ko, si Mang Roberto, na sa mga huling taon ng kanyang edad, 60 na sa simula, ay malakas at puno ng buhay. Dahan-dahan nang walang malinaw na dahilan, nagsimulang bumagsak ang kanyang kalusugan. Hindi naman nagbago ang kanyang pagkain, araw-araw pa rin siyang naglalakad, ngunit may isang bagay na nagbago, hinayaan niyang maglaho ang intimate connection nila ng kanyang partner sa pag-aakalang hindi na ito gaanong mahalaga. Ang sumunod ay isang mabagal at mapaminsalang paghina ng kalusugan ng kanyang puso na naging permanente. Alam ninyo, ang sexual intimacy ay hindi lamang tungkol sa sarap. Ito'y mahalaga para sa inyong puso. Bawat akto ng intimasya ay parang banayad na ehersisyo para sa inyong cardiovascular system. Pinapabuti nito ang sirkulasyon, nakakatulong magpababa ng presyon ng dugo, pinapanatiling malambot ang mga ugat, arteries, at pinupuno ang inyong katawan ng mahalagang oxygen. Kung wala ang regular na stimulasyong ito, maaaring unti-unting mawalan ng tono ang puso. Maaaring manigas ang mga daluyan ng dugo, tumaas ang presyon, mas madaling mapagod, at ang panganib ng sakit sa puso, stroke, at biglaang atake sa puso ay tataas ng husto. Ang partikular na mapanganib dito ay kung gaano ito katahimik na nangyayari. Walang mga babalang sirena,
kundi isang mabagal at gumagapang na panghihina na maaari ninyong mapagkamalang dulot lamang ng pagtanda. Sa katotohanan, maaaring nasasaksihan ninyo ang tahimik na pagkasira ng inyong pinakamahalagang organo. At kapag nagsimula ng pumalya ang inyong puso, hindi lang nito sinisipsip ang inyong enerhiya. Ninanakaw nito ang inyong kalayaan, inyong kasarinlan, at posibleng mga taon ng inyong buhay, mga taon na sanay na angkin ninyo kung pinrotektahan ninyo ang mahalagang aspetong ito ng inyong kalusugan. Ang sexual intimacy ay hindi luho para sa mga senior. Maaari itong maging isang uri ng preventative medicine, isang mahalagang paraan para mapanatiling matatag at malakas ang puso. Ang kusang pagsuko nito ay parang pagpapabaya sa isang pangunahing pinagkukunan ng lakas na nagpapanatili sa inyong buhay at maayos na paggana. Ngunit ang inyong puso ay isang piraso lamang ng palaisipang ito. Isa pang kritikal na sistema, ang tahimik na nagdurusa kapag nawala ang intimasya, isa na kumokontrol kung paano kayo gumalaw, gaano kayo kasigla at gaano kabilis kayong tumatanda. Tuklasin natin iyan ngayon. Maaaring kumonti ang inyong kilos at mawalan kayo ng lakas. Naaalala ko ang pakikipag-usap ko kay Mang Kiko, 72 taong gulang. Dati siyang masugid na manlalaro ng golf na kayang-kayang maglakad ng 7 butas. Ngunit sa paglipas ng panahon, may nagbago. Humina ang kanyang enerhiya, bumagal ang kanyang mga hakbang, at ang mga gawaing dati niyang kinagigiliwan ay parang nakakapagod ng mga gawain. Nang tingnan naming mabuti, hindi lang ito edad o kamalasan, bahagyang ito ang tahimik na halaga ng pagpapabaya sa intimasya sa kanyang buhay. Ang hindi na pagtatanto ng marami ay pinapanatili ng pisikal na intimasya ang katawan na gumagalaw sa mga banayad, ngunit mahalagang paraan. Gumagana rito ang iba't ibang grupo ng kalamnan, pinasisigla ang sirkulasyon, at tumutulong na mapanatiling malambot ang mga kasukasuan. Kapag huminto kayo sa intimate touch, kahit simpleng paglalambing lang, madalas bumababa ang inyong pangkalahatang antas ng pisikal na aktibidad nang hindi ninyo namamalayan. Maaaring maging mas mahirap ang pagkilos, manigas ang katawan, magsimulang lumiit ang mga kalamnan, atrophy, at mawala sa inyong katawan ang dating liksi at koordinasyon. Ang pagkawala nito ay hindi lang abala, ito'y mapanganib. Ang nabawasang pagkilos ay nagdudulot ng sunod-sunod na negatibong epekto. Ang mas mahinang kalamnan ay humahantong sa mas mataas na tsansa ng pagkahulog na maaaring magresulta sa bali ng buto at pananatili sa ospital, mga pagatras na hindi naganap na nakakabawi ang maraming senior. Ang inyong kasarinlan ang kakayahang umakyat ng hagdan, magbuhat ng pinamili o kahit tumayo mula sa upuan ng madali ay maaaring dahan-dahang mawala. At ang pinakamalupit na bahagi sa oras na mapansin ninyo talaga kung gaano karaming lakas na ang nawala sa inyo, ang muling pagpapalakas nito ay nagiging isang malaking hamon, isang paakyat na laban na nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Ang intimasya ay higit pa sa emosyonal na pagiging malapit. Ito'y isang nakatagong yaman na tumutulong mapanatili ang pisikal na katatagan na kailangan para mabuhay ng lubos at malaya.
Ang pagsuko nito ay parang pagsuko sa mga puwersa ng pagtanda ng hindi lumalaban. Ngunit ang pisikal na paghina ay bahagi lamang ng lihim na halaga. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong makina ng inyong isip, ang inyong alaala, ang inyong talas, ang inyong kakayahang mag-isip ng malinaw ay maaari ring magsimulang pumalya? Alamin natin iyan sa susunod. Maaaring humina ang inyong alaala at talas ng isip. Minsan akong nakausap ang isang babae, si Aling Nena, na nasa kanyang edad 70 na nagbahagi ng isang bagay na nakakadurog ng puso. Dati matalas ang isip ko. Sabi niya, pero ngayon, minsan pumapasok ako sa isang kwarto at tuluyan ko nang nakakalimutan kung bakit ako nandoon. Tulad ng marami, isinisin niya ito sa normal na pagtanda. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, natukoy namin ang isang salik na nakapag-ambag ang ilang taong kakulangan sa emosyonal at pisikal na koneksyon ay unti-unting nagutom sa kanyang utak ng estimulasyon na kailangan nito para umunlad. Alam ninyo, ang intimasya ay hindi lamang nagpapalusog sa puso. Ito rin ay gatong para sa utak. Sa mga sandali ng pisikal at emosyonal na pagiging malapit, naglalabas ang inyong katawan ng mga kemikal na nagpapaganda ng daloy ng dugo sa utak, nagpapasigla sa aktibidad ng ating mga ugat sa utak, neural activity, at nagpapatibay sa mga daanan ng alaala. Kapag nabawasan ang stimulasyong ito, maaaring magsimulang humina ang utak, maaaring bumagal ang pag-iisip, maging mas mahirap humanap ng tamang salita, makalimutan ang mga pangalan, at kahit ang mga simpleng desisyon ay maaaring magsimulang maging napakabigat. Huwag po kayong magkakamali, ang panganib dito ay malalim. Ang paghina ng pag-iisip ay hindi lamang nakakadismaya, ito'y nakakatakot. Sinisira nito ang inyong kasarinlan, unti-unting tinatanggal ang inyong kumpiyansa at maaaring bawasan ang mismong diwa ng kung sino kayo. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang social isolation at kakulangan sa intimasya ay malaking salik sa mas maagang pagsisimula ng demensya at Alzheimer's disease. Ang maaaring magsimula bilang maliliit na pagkalimot ay posibleng lumala at mauwi sa seryosong kapansanan sa pag-iisip na nanakawin sa inyo ang esensya ng kung sino kayo. Ang intimasya sa iba't ibang anyo nito ay tumutulong na panatilihing aktibo, malambot at matatag ang inyong isip. Ang pagsuko nito ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng kasiyahan. Nagdudulot ito ng panganib sa inyong pangunahing kakayahang mag-isip, makaalala, at makisalamuha sa mundong nakapaligid sa inyo. At kahit gaano pa nakakatakot ang paghina ng pag-iisip, hindi lamang ito ang tahimik na banta na nag-aabang kapag nawala ang intimasya. May isa pang lihim na panganib, isa na nag-iiwan sa inyong buong katawan na mas vulnerable. Tuklasin natin iyan ngayon. Maaaring humina ang inyong immune system. Naaalala ko ang pakikipagkita ko kay Mang Cesar, isang marangal at masiglang lalaki na nasa maagang edad pa. Sa loob ng ilang taon, napansin ko ang kanyang pagbabago mula sa pagiging masigla at palakaibigan tungo sa medyo mahina at madalas magkasakit. Hindi ito dahil tumigil siya sa pagkain ng tama o pag-eehersisyo. Ito ay isang bagay na mas banayad. Unti-unti niyang isinuko ang intimasya
sa paniniwalang hindi na ito mahalaga sa kanyang edad. Ngunit mas mahalaga ito kaysa kanyang inaakala. Ang sexual intimacy ay gumaganap ng mahalaga, bagamat madalas ay hindi nakikitang papel sa pagpapanatili ng malakas na immune system. Sa mga sandali ng pagiging malapit, naglalaba ang katawan ng mga hormone at pinasisigla ang mga tugon ng immune system na tumutulong magpalakas ng resistensya laban sa mga virus infeksyon at posibleng maging sa mga malalang sakit. Kapag nawala ang regular na koneksyong iyon, maaaring humina ang natural na depensa ng inyong katawan. Maaari ninyo itong unang mapansin bilang mas madalas na pagkakaroon ng sipon o mas matagal na paggaling mula sa simpleng karamdaman. Ngunit sa paglipas ng panahon ito ay maaaring mauwi sa isang bagay na mas seryoso, mas madaling kapitan ng pulmonya, malulubhang impeksyon at mga komplikasyon na maaaring maging banta sa buhay. Ang paghina ng immune system ay madalas na tahimik, na nangyayari isang bahagyang lagnat na nagtatagal, isang maliit na impeksyon na ayaw gumaling. Ito ay maliliit na senyales na nawawalan na ng kakayahan ang inyong katawan na epektibong lumaban. Bilang isang senior, ang mga maliit na problemang ito ay maaaring mabilis na lumala na posibleng humantong sa pananatili sa ospital, pagkawala ng kasarinlan at kritikal na emergency sa kalusugan bago pa ninyo lubos na maunawaan kung ano ang nangyayari. Ang intimasya ay hindi lamang pinagmumulan ng ginhawa, ito'y nagsisilbing parang kalasag na tumutulong protektahan kayo mula sa walang tigil na epekto ng pagtanda sa mga mekanismo ng depensa ng inyong katawan. Kapag ibinaba ninyo ang kalasag na iyon, iniiwan ninyo ang inyong sarili na mas vulnerable sa mga panganib na dati madali sanang nalalampasan ng inyong katawan. Ngunit ang pagpapahina sa inyong immune system ay isang aspeto lamang ng tahimik na pinsala. Ano ang mangyayari kapag ang natural na ritmo ng inyong katawan, partikular ang inyong kakayahang makakuha ng mapayapa at nakapagpapagaling na pahinga ay naabala? Maaaring magulat kayo sa mga kahihinatnan. Alamin natin iyan sa susunod. Maaaring kumulang ang inyong tulog at gumising kayong pagod. Minsan akong nag-alaga kay Aling Flora, isang masiglang babae na lampas na sa edad 70 at mahilig maghardin at mag-volunteer. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nakita kong unti-unting nawawala ang kislap sa kanyang mga mata. Bumibisita siya sa aking opisina na nagrereklamo ng hindi mapakaling gabi, paggising na pagod, at pakiramdam na tila hindi na nagre-recharge ang kanyang katawan. Ang hindi agad halata kahit sa kanya ay ang kawalan ng intimasya sa kanyang buhay ay tahimik na nakaabala sa mismong mga sistema na tumutulong sa kanyang magpahinga at gumaling bawat gabi. Ang sexual intimacy ay natural na nagtitrigger ng paglabas ng mga relaxation hormones tulad ng oxytocin at prolactin. Ang mga makapangyarihang chemical na ito ay tumutulong magpababa ng stress, pakalmahin ang nervous system at gabayan ang katawan tungo sa malalim at nakapagpapahingang tulog. Kapag nawala ang intimasya, ipinagkakait sa inyong katawan ang natural na pantulong sa pagtulog na ito. Dahil dito, maaaring maging mas mahirap makatulog, maging mas mahaba at hindi mapakali ang mga gabi. At kahit na makatulog kayo,
maaaring ito'y mababaw at pira-piraso na mag-iiwan sa inyong pagod pa rin pagkagising. Ang panganib dito ay higit pa sa simpleng pakiramdam ng pagod. Ang palagiang kakulangan sa tulog ay kilalang nagpapabilis sa paghina ng pag-iisip, lalong nagpapahina sa immune system, nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso, at nagpapalala sa emosyonal na instability tulad ng pagkabalisa at pagiging irritable. Hindi lamang ito tungkol sa hindi pagkakaroon ng magandang pahinga sa gabi. Ito'y tungkol sa sistematikong pagbuwag sa kakayahan ng inyong katawan na bumawi, gumaling at manatiling matatag. Gabi-gabi, naiipon ang tahimik na pinsala na sinisira ang inyong kalusugan mula sa loob palabas. Ang intimasya ay hindi isang walang kabuluhang gawain. Ito'y malalim na konektado sa pangunahing kakayahan ng katawan na ibalik ang sarili nito. Ang pagkawala ng koneksyong iyon ay nangangahulugan ng pagsuko sa isa sa pinakamakapangyarihang natural na proseso ng pagpapagaling na taglay ng inyong katawan. Ngunit kung ninanakaw ng mahinang pagtulog ang inyong enerhiya at katatagan, isipin ang epekto kapag ang isang mas personal at pribadong aspeto ng inyong pisikal na kalusugan ay nagsimulang humina ang mismong bahagi na nakatali sa inyong pinakamalalim na pakiramdam ng pagkakakilanlan at sigla. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Maaaring masira ang inyong panghinaharap na kalusugang sexual. Minsan akong nagkaroon ng mahabang pakikipag-usap kay Mang Efren. Sa edad na 88, pakiramdam pa rin niya ay bata at masigla siya. Ngunit pagsapit ng 71, nakaupo siya sa harap ko, kitang-kita ang pagkawasak. Basag ang kanyang boses nang aminin niya, hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. Hindi na ako makatugon. Hindi ito biglaang pangyayari. Ito ay resulta ng ilang taong dahan-dahang pag-iwas sa intimasya, ilang taong pagsasabi sa sarili na hindi na ito mahalaga, na sa kanyang edad, sino pa ba ang may pakialam? Ngunit ang katawan ay may talaan at kalaunan tumugon ito sa kapabayaan. Kapag itinigil ninyo ang sexual na aktibidad, hindi lamang emosyonal na pagkakahiwalay ang inyong isinusugal. Isinusugal ninyo ang pagkawala ng pisikal na kakayahan para sa intimasya ng tuluyan. Ito ay madalas na tinutukoy bilang prinsipyong use it or lose it, o gamitin mo kundi mawawala ito. Sa mga kalalakihan, ang nabawasang sexual na aktibidad ay maaaring humantong sa huminang daloy ng dugo, sa ari pagkawala ng elastisidad sa mga erectile tissue, at dahan-dahang pagbaba ng sensitibidad ng mga nerve na posibleng mauwi sa erectile dysfunction o hirap sa pagtayo ng ari. Sa mga kababaihan, maaari itong magresulta sa panunuyo ng ari, vaginal dryness, pagnipis ng mga tissue sa ari, atrophy at discomfort o sakit habang nakikipagtalik, dyspareunia. Ang mahalimuot na sistema ng katawan na may kaugnayan sa sexual na paggana ay umaasa sa regular na paggamit upang mapanatili ang kanilang kalusugan at pagtugon. Kapag napabayaan, maaari silang manghina o lumiit tulad ng mga kalamnan na hindi nai-ehersisyo. Ang trahedya dito ay kapag nagsimula na ang malaking pisikal na pagkasira, ang muling pagkakamit ng kakayahan ay maaaring maging napakahirap. Minsan ay imposible pa nga sa kabila ng mga medikal na interbensyon. Hindi lamang ito
tungkol sa pagkawala ng pisikal na kasiyahan. Ito'y tungkol sa pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng inyong sarili, isang bahaging malalim na konektado sa inyong kumpiyansa sa sarili, inyong emosyonal na kagalingan, at inyong pangkalahatang pakiramdam ng koneksyon sa buhay. Kung walang regular na intimasya, maaaring tahimik na isara ng inyong katawan ang pinto sa mga gawaing dating tumutulong sa inyong madama na kayo'y buhay konektado at may kapangyarihan. Ang pagpapanatili ng kalusugang sekswal pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa pagsubok na bawiin ang kabataan. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng yaman ng pamumuhay, ng lubos pakiramdam, ng malalim at pananatiling masigla sa mga paraang mahalaga sa inyo. Ang isuko ang aspetong ito ng inyong buhay nang hindi nauunawaan ang mga kahihinatnan ay pagsuko ng higit pa sa napagtatanto ng karamihan hanggang sa pakiramdam nila ay huli na ang lahat. Ang pagpili gayon paman ay madalas na nasa inyo pa rin. Ang pag-unawa kung ano talaga ang nakataya ay ang mahalagang unang hakbang tungo sa pagprotekta hindi lamang sa inyong katawan kundi pati na rin sa inyong espiritu, inyong pagkakakilanlan at sa kalidad ng mga darating pang taon. Konklusyon, mahalaga ang manatiling konektado. Kung nakasama ko kayo sa pagtalakay ng mga puntong ito, nauunawaan na ninyo ngayon na ang intimasya sa inyong mga huling taon ay higit pa sa kasiyahan lamang. Ito'y malalim na kaugnay sa inyong kaligtasan, lakas at sa mismong esensya ng mabuting pamumuhay. Ang pagsuko sa koneksyong sekswal pagkatapos ng edad 60 ay hindi isang simpleng pagpapasya na walang epekto. Ito'y isang desisyon na maaaring magsimula ng sunod-sunod na posibleng mapaminsalang kahihinatnan, tumataas na pagkabalisa at pag-iisa, humihinang kalusugan ng puso, pagkawala ng pisikal na lakas at pagkilos, lumalabong alaala at talas ng isip, nanganganib na immune system, hindi mapakaling gabi, at matagalang pagkapagod at ang nakakadurog pusong pagkasira ng inyong panghinaharap na kalusugang sekswal. Bawat isa sa mga pagbabagong ito ay maaaring tila banayad sa simula, madaling isantabi bilang normal na pagtanda lamang. Ngunit madalas hindi ito tiyak na mangyayari. Madalas itong maiiwasan at malalim na nakaugnay sa kung paano ninyo pipiliing manatiling konektado sa inyong sarili, sa inyong partner, kung mayroon man, at sa puwersa ng buhay na kinakatawan ng intimasya. Hindi lamang kayo pasibong tumatanda. Aktibo ninyong hinuhubog ang inyong panghinaharap na kalusugan at kagalingan sa mga pagpiling ginagawa ninyo ngayon. Ang pananatiling aktibo sa sekswal na paraan, anuman ang itsura at pakiramdam nito para sa inyo, ay hindi lamang isang opsyon. Maaari itong maging isang mahalagang haligi na sumusuporta sa inyong emosyonal, pisikal at kognitibong kalusugan. At alamin po ninyo, madalas ay hindi pa huli ang lahat para bawiin o bigyang kahulugan muli ang bahaging ito ng inyong buhay. Kahit na pakiramdam ninyo ay hiwalay na kayo ngayon, kahit na lumipas na ang maraming taon, ang inyong katawan at isip ay nagtataglay ng pambihirang kakayahang tumugon kapag binigyan ng tamang atensyon, pangangalaga at intensyon. Ang intimasya ay hindi kailangang magmukhang katulad ng dati noong kabataan ninyo. Maaari itong magbago, lumalim at pagyamanin ang inyong buhay sa bago
at hindi inaasahang mga paraan. Kaya hinihimok ko kayo, huwag basta tanggapin ang paghina bilang inyong tadhana. Ipaglaban ninyo ang inyong sigla, ipaglaban ang inyong kasarinlan, ipaglaban ang mga bahagi ng inyong sarili na buhay pa at may kakayahang magmahal, kumonekta at magalak. Ang pinakamahalagang aral sa buhay dito, marahil, ay ang koneksyon sa lahat ng anyo nito ay hindi isang luho, kundi isang pangunahing pangangailangan ng tao na mahalaga para sa pag-unlad sa bawat yugto ng buhay. Ang pagprotekta at pag-aalaga sa koneksyong iyon ay isa sa pinakamakapangyarihang pamumuhunan na maaari ninyong gawin sa inyong sariling kalusugan at kaligayahan. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang isang aral mula sa talakayang ito na tumatak sa inyo o nais ninyong pagnilayan? Ibahagi ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring i-like ito, ibahagi sa mga kaibigan o kapamilya na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa malusog at masiglang pagtanda. Salamat po sa inyong oras at naway mamuhay tayo ng lubos ayon sa ating sariling kagustuhan.